Pakinggan nyo pong munang mabuti at saka natin bibigyan ito ng komentaryo. In a senatorial debate, Attorney Vic Rodriguez again called on you to undergo a hair follicle test, citing the constitutional principle that public office is a public trust. Yo, teka. Diyan muna tayo, okay? Eto, matagal na nating pinapangarap ito. Ang tagal na po nating sinisigaw ito. Mga Pilipino, ilang beses na po itong sinasabi sa social media. Mga vloggers, sinasabi rin ito sa social media. Even yung ibang mga politicians, pinagbibintangan si Marcos at hinahamon siya ng hair follicle test. At sa wakas, may naglakas ng loob tanungin si BBM patungkol dito. Kaya hindi ko alam kung sino nagtanong nito. Kung sinong malakas na loob na nagtanong netong patungkol sa hair follicle test. Baka bukas may kaso ka na kay BBM. Ay, alam naman natin itong mga ito. Pagka nababara, nagagalit. Pag hindi kayang sagutin, nagagalit. O, minamasama. Pero, ay assume matangkad kasi yung nagtatanong. Hindi ko talaga alam kung sino to. Baka taga-SMNI kasi hindi duwag. Alam mo naman yung iba, mga duwag magtanong eh. Hindi, wala talaga alam mo, pag nakaharap ko si Marcos, yan din ang itatanong ko sa kanya. Ready ka ba hair follicle test? O, wala nagtatanong, isipin mo. Ang daming mga mainstream media nakakaharap si Marcos, hindi tinatanong yan. Bakit ayaw niyong tanungin si Marcos ng drug test, hair follicle test? Ito honestly, hindi ko alam sino yung nagtanong. Pero kahit sino ka man, kahit taga-ABS ka, kahit taga-GMA ka, kahit mga doon ka sa mga vloggers na media, doon sa mga bayarang media, okay lang. Importante na tanong mo to. At yan po ay tanong ng buong Pilipinas. Marcos, ano ang sagot mo sa tanong ng buong Pilipinas na ikaw ba ay dapat magpa-drug test at hair follicle test? Sagot ni Marcos, eto. What do you say to this, Mr. President? No. Yung tigre naging kuting. Umurong ang bayag ni Marcos. Laglag sa putikan si Marcos dito. Sa lahat. Ayaw ko, ako hindi ko alam kung anong mangyayari dito sa nagtanong na ito. Ha? Baka kasuhan nito or ipaligpit ito. Lubog. Sa lahat ng tinanong kay Marcos, dito siya lubog. Sa lahat ng topic, dito iwas si Marcos. Oh. Wala siya nagawa. Tingnan niya ibang maka. No. Baka mamaya magbangagors yan mamaya. No. Oh, why should I do that? You don't see what they say, public trust, public office, public has nothing to do with a follicle test. No. Public office and a public trust has nothing to do with the hair follicle test. Mali ka ron, Marcos. Sasagutin kita, mali ka ron. Kasi yung hair follicle test will test you kung adik ka o hindi. Pasimplehin na natin. We'll let the people know. We'll inform the people kung adik ka o hindi. At bakit natin dapat pagkatiwalaan ang isang presidenteng adik? Ganun kasimple yun, Marcos. So, kung ikaw ay hindi adik, hindi ka tumitira ng cocaine, hindi ka tumitira ng shabu, ano ba naman kung ikaw ay magpapa-hair follicle test? Anong mawawala sa'yo? Unless, adik ka nga. That is the problem. Pero sa sagot mo ngayon, wala ka ng kawala. Before, may duda pa ang taong bayan. May lusot pa yung mga vloggers mong bulok. Di ba? Bakit siya magpapadrug test? Bakit? Kailangan ba yun? Hindi lang umiimik si Marcos. Siyempre, ba't niya ngayon, nag-no ka. Lubog ka sa kumunoy dyan.
can we blame the people, majority of the Filipino people, kung paniwalaang adik ka? Hindi natin sila masisisi. Kasi ayaw mo ng drug test, sumagot ka dyan eh. Simple. Ako tanungin mo akong drug test, basta sabay tayo, gusto mo araw-araw pa eh. Bakit? I am very confident not even once I took drugs. Prohibited drugs Newsep yan. Yung mga pangsipon. Ayoko talaga sa droga, sa totoo lang, kahit yung legal, yung pang high blood nga, ayoko eh. Yung sa sipon nga, sa ubo, unless mas malala, ayoko umiinom. All the more, yung mga illegal drugs. Lalo na kung cocaine. Lalo na kung sabu. Diba? Simple eh. Sinong nilalang na Pilipino matatakot sa drug test kung hindi adik? Unless meron kang pinagtatakpan na kasamahan mong adik. Ganun lang yun. Or adik ikaw mismo yung adik. Diba? Kaya dito baon siya. Alam ko yung mga sinasabi ng mga ibang mga mga vloggers mo, mga vloggers ni Tamba. Pahiya si Attorney Vic. Attorney Vic walang iyakan. Binara ni BBM si Attorney Vic. Ganon ang mga title ng mga yan, mga ganyan na mga sinasabi. Bakit siya magpapadrug test? Hindi naman kailangan. Kawawa si Attorney Vic. Barado. Kawawa. Ganyan po na bumabaw ang vloggers ngayon. Ganyan na. Maipagtanggol lang ang isang tao kahit wala ng argumento. Si Attorney Vic ba ang nagmukhang tanga rito? Tanungin ko kayo. Sige, ilagay niyo dyan sa comment section. Si Attorney Vic ba na naghahamon ng drug test kay Marcos ang nagmukhang tanga? Hindi ako nakakapanood ng ibang vloggers, pero malamang kasi dati nanunood ako. At yung takbo ng isip nila, ang takbo ng argumento nila laging ganun. Sige, honestly, kahit yung mga bashers, kahit yung mga makamarko, sagutin nyo ko. Si Attorney ba nagbukang tanga dyan? O si Marcos? Sige, kahit mga pulahan, sagot kayo. Di ba? Wala namang koneksyon ang sinasabi na. Anong walang koneksyon? May koneksyon yun, Marcos. Ikaw ba? Papayag ka na ang magmamaneho sa anak mo, adik? Tanong ko, Marcos, ikaw ba? Papayag ka ang security ng anak mo, adik? Ikaw ba? Papayag ka na ang helper nyo sa bahay, adik? Ikaw ba papayag ka ang magiging syota o magiging asawa ng mga anak mo ay adik? Kung yung driver nyo nga, hindi ka papayag ng adik eh. Yung presidente pa natin, di ba? Sige nga, sagutin nyo ko, yung mga vloggers mo, o kahit na yung mga bashers ko rito, papayag ba kayo na yung mag-aalaga, yung yaya ng anak mo, sanggol, adik? Yung driver ng asawa mo, si Junel, adik, payag ka? Di ba? Yung teacher ng anak mo, adik, payag ka? Pasimplihin natin ang buhay. Magalit na kayo sa akin kung bashers. Hindi talaga tayo papayag na. Ang nagpapagulo sa Pilipinas, adik, hindi natin pinagbibintangan si Marcos. Pero kailangan malaman ng Pilipino, adik ba siya o hindi siya adik? Bakit tinatakbuhan mo, Marcos, yung hamon na yan? Alam mo, wag natin tigilan ito. We should ask this to our president. Each one of us, ikaw, ako, kayo, tayong lahat. Tanungin natin to sa presidente natin. Pambira.
Halimbawa ako, yung mag-aalaga sa anak ko, addict type ko, gago ba ako? O, di ba? Tatanungin ko rin yung presidente ko. Presidente nyo pala, hindi ko. Di ba? Tapos tingnan mo ito. Alam mo, ang style ng isang taong kinokorek, pag talagang walang humility, anong gagawin? Magtuturo ng iba. Tingnan mo ito. He's always had that weakness every time when he was still working for me. If you believe in what he was saying, why did he work for me? Yan. Ang issue ni Marcos, ito. Kasi tinanong siya, ni Attorney Vic, kung may dapat siya magpa-drug test. Alam mo sagot niya, weakness talaga ni Attorney Vic yan dati pa. So, ibig niya sabihin, weakness niya yan. Kasi kung may issue ako ng droga, bakit siya nagtrabaho sa akin? Dalawa po, mali mo dyan, Marcos. Una, ibig mong sabihin, pag addict ka, wala na magtatrabaho sa'yo? Kasi ang sabi mo, bakit nagtrabaho si Attorney Vic sa'yo kung addict ka? Maraming addict may tauhan eh. Kung addict ka, kung lang naman Marcos addict ka, maraming katulad mo, maraming tauhan. Hindi porket addict walang tauhan. Tanga lang ang magsasabi na ang addict ay walang tauhan. Maraming politiko addict, maraming tauhan. So it doesn't follow na pagka-addict ka, bakit nagtrabaho si Attorney Vic sa'yo? Pangalawa, hindi si Attorney Vic ang naghahamon sa'yo. Si Attorney Vic lang ang naging bibig namin para tanungin ka. Bakit? Kasi malapit sa sa'yo. Yan ang problema nyo, Marcos. Ito problema nyo mag-asawa. Ang mga malalapit sa inyo na tumulong sa inyo, katulad ni Attorney Vic, ni Pastor Kibuloy, hindi dapat tinatraidor. Dapat inaalagaan. Kasi ang katraidoran ay hindi galing sa Diyos. Kademonyohan po yan. Anong ginawa nyo? Trinaidor nyo si Attorney Vic, trinaidor nyo si Pastor Kibuloy. Maraming alam niya mga yan. Pero bago tayo pumunta ron, idiin muna natin itong mabuti. Marcos, nakakalimutan mo. Matagal nang hamon ng taong bayan ng Pilipino yung drug test sa'yo. Matagal na sinabi pa ni PRRD na bangag ka. Actually, bago ka pa manalo, tanong na namin yan. Sigaw na namin yan. Drug test for all presidentiables. Lalong-lalo ka na. Kasi may duda kami na addict ka. Kasi sabi ni PRRD, and I choose to believe him, may nag-a-addict sa jet plane, sa private jet at sa yate. And we think, posibleng ikaw yun. Kaya bago ka pa manalo, kakampi mo pa si Attorney Vic. Yung mga katulad ko, hinahamon ka na ng drug test. Alam ito, nung mga nabudol mo, na dating galit sa amin, na minumura pa kami, na ngayon kakampi na namin. Dahil na-realize sila, nabudol mo sila. So, this is not about Attorney Vic. Marcos, don't ever forget that. This is not about Attorney Vic. Matagal na naming tanong. Nagkataon lang. Dati kayong close. Kaya ako naniniwala ako. This is very good. Ini-engage na ni Marcos si Attorney Vic. Kung ako anak mo, sisisantihin ko yung political advisor mo. Yung tagapayo mo. Marcos, maling-mali ka, sumasagot ka. Kasi kada sagot mo, lumulubog ka sa kumunoy. Hindi ka talaga marunong sumagot. Sa totoo lang.
laging laglag ang sagot mo. But anyway, on our part, gusto namin yun. Kasi lumalabas ang katotohanan. And I'm even challenging you. Sagutin mo nang sagutin si Atty. Vic dahil ako naniniwala ako. Maraming alam si Atty. Vic sa'yo. Engage mo siya. Sige, palagan mo sinasabi ni Atty. Vic. Papalakpak ako. Ay, again, hindi ko nilalagay sa alanganin dito si Atty. Vic. Kaibigan ko po siya. Kaklase ko pa siya. Pero I will never believe na walang alam si Atty. Vic sa'yo. Matagal kayo nagsama. That is impossible. Kaya ako natutuwa. Sige, barahin mo ng barahin si Atty. Vic. Sagutin mo siya ng sagutin. Dahil naniniwala ako, isa-isang ilalabas ni Atty. Vic ang baho mo. Go! Sige. I-isolate mo. Kaya nga sabi ko, grabe to. Nung napanood ko to, yari ito si Marcos. Lubog siya rito sa mga sinabi niya. Alam mo ko, ako si Sandro, babatukan ko yung political advisor mo. Babatukan ko talaga. Tas bukas wala nang trabaho yun. Mali ang tinuturo sa'yo. Mali. Nagkakalat ka na, Marcos. So, antay-antayin natin. Atty. Vic, we are calling on you. Eto na. Masaya ito. Matinding laban po ito. Eto, next topic po tayo. Patungkol naman ito kay PRRD. Meron na naman siyang maanghang na sinabi dito kay BBM. Eto. Pag-usapan natin yung mensahe ni PRRD. May mensahe si dating Pangulong Rodrigo Duterte kay Pangulong Bongbong Marcos. In this coming election, I hope that the President, kung marinig niya ako, bigyan na lang tayo ng, sabi ko, a fair shake of patas lang ang laban. Wala lang, he will not allow. Alam mo, doon lang sa patas ang laban. Hindi mananalo. Or kung may manalo man sa mga kandidato ni BBM, mas maraming mananalo. Ako, I honestly believe that. Mas maraming mananalo sa bata ni PRRD more than sa mga bata ni BBM. Kung patas ang laban. Kaya lang, wala pa tayo sa langit, PRRD. Hindi pa perpekto ang mundo. Sa katotohanan, ang hirap pong manalo ng oposisyon sa midterm election. Bakit? Nakila Marcos, nasa administrasyon ng pera, makinarya, power, gapangan. Tatandaan po natin, I will give you an example. Kung meron lang talagang lehitimong dapat manalo bilang senador, yan po si Pastor Kibuloy, si Jimmy Bondoc. Matalino, malaki maitutulong sa bansa, marunong sa batas. Abogado si Jimmy Bondoc, si Pastor Kibuloy, malalim ang pagkakaalam sa politika at malalim ang pagkakaalam sa ekonomiya. So kung patas ang laban, panalo yan. Ang problema po, we need to check reality. Paggapangan sa barangay po, diyan bumubuhos ang pera. Diyan bumubuhos ang ayuda. Kaya nga nagpapatayan pa nga, di ba? Barangay captain lang, nagpapatayan pa para sa posisyon. Bakit? Andun ang pera. Pag walang panggastos, and sasabihin ko sa iyo, I'm just being honest. Okay? Kung panggastos, konti po ang pera ng PDP compared sa pera ng administrasyon. Diyan tayo posibleng mahirapan lumaban kasi sa gapangan.
nagiging honest lang ako. Bakit ko sinasabi yan sa inyo? Para ito'y trabaho natin na ikampanya itong talagang makakatulong sa ating bansa. Ikampanya natin sila. Diyan sa mga liblib na lugar, diyan sa mga barangay na hindi maaabot, doon sa inaabot ng ayuda, diyan tayo delikado. Andiyan po ang legalized bayaran. So pagtulong-tulungan po natin yan. Kampanya natin sa ating mga kamag-anak, kapitbahay. Sabihin natin, huwag ka maniniwala dyan. Nagbibigay lang ng ayuda yan, pera nyo yan. Paliwanag natin. Kaya ko po ine-explain po sa inyo to, hindi para siraan ang PDP, kung hindi para tulungan natin sila. Ang hirap po ng laban natin ngayon. Isipin mo. Nasa top si Lito Lapid. Anong nagawa ni Lito Lapid? Si Amy nasa top. Anong nagawa ni Amy? In the first place, hindi ako naniniwala sa survey nila. Pero pwede yun. Bakit? May pera tong mga to. May makinarya sila. So pagtulong-tulungan po natin. Kaya nga kami, hindi namin tinitigilan yung pagkalat ng balita na totoo. Gusto natin ng bagong Pilipinas. Tama si Robin eh. Ang binoboto naman natin, luma. Sila nang sila. Bago. Kung gusto natin ng bago, bumoto tayo ng bago. Bakit natin iboboto yung luma na wala namang nagawa? Sige nga, bigyan nyo ako ng lehitimong nagawa ni Lito Lapid? Ni Amy? Si Castro, tumatakbo pa. Ano ba naman? Diba? Kagaya ko noon, nagprangka-prangka ako sa mga taong tayo nung na huwag kayong pumasok sa takutan po kayong survival. Pumasok na nga sila dyan eh. Isipin mo, sinuspindi. Kasi sabi ni, alam mo, duda ako dito kay PRRD na pinaparinigan niya at kinakausap niya si BBM dahil duda ako, alam ni PRRD na magkakaroon ng takutan. Inunahan na nga ni Martin. Walang kalaban si Martin. Oh, hindi pinayagan ng COMELEC yung kalaban ni Martin. Di-disqualify. O, edi congressman na naman si Martin. Edi speaker na naman yun. Bakit? Walang kalaban eh. Yan po exactly sinasabi. Wala naman sanang takutan. Walang gapangan naman sa COMELEC. Walang gapangan sa judge. Wala yung ganyanan. Laban tayo ng patas. Martin, lumaban ka naman ng patas. Yan yung sinasabi ni BP Sara sa'yo eh. Hindi ka marunong lumaban ng patas. Duwag ka. Takutan ng laban mo. Pinauurong mo kalaban mo. Sinabi yan ng dating Pangulo sa National Coordination Meeting ng Partido Demokratiko Pilipino o PDP Laban sa Davao City na dinaluhan ng mga senatorial aspirants ng partido. Wala pang pahayag ang Pangulo kaugnay sa sinabi ni Duterte. Wala pang pahayag si BBM. Alam mo naman, naghahangto si BBM. Bago sumagot ito, mga it takes forever. O, kukonsultahin niya na naman yung political. Marcos, wag mo nang konsultahin yung political analyst, political advisor mo. Yung tagapayo mo. Walang naitutulong na mabuti sa yung tagapayo mong yan. Pambihira. Mali-mali talaga ang sagot mo. Sumagot ka na agad. Pero alam ko, style nito, dilipas muna ng 2-3 araw bago sasagot eh. Mag-aano muna to, hibernate. O, pupunta muna sa Alapaap siguro ito. Pahinga-pahinga siya ron. Pupunta siya sa happy place. Manunood ng concert. Habang nagpapaka-happy. Ooh, bad trip kayo pare. Heavy. Tapos saka siya sasagot. Gising na siya ulit. Oy, presidente ko. Ano ba? Ano sasagutin ko? Kabobo naman nung kanyang advisor, yung tagapayo niya, kung ano-ano sinasabi. Jesus naman. Tingnan mong kagaguhan ni Marcos.
Lagi niyang sinasabi walang blank space, walang blank item. Sa GA. Anong GAA? GAA. Gago. Hindi nga ga-abay kami. Sino ba nag-a-advise nag-a-advise sa'yo, bongbong? Nagiging bobo ka tuloy. Nagiging ga ka ng gaagag. Kaya ka nagtapagkamalang gago. Ang pinag-uusapan, Bicam, parang ginising siya. Oy, sabihin mo. Hoy, presidente ka. Sabihin mo, walang blank item sa GAA. Ang tagal na natin nag-uusap, Bicam nga eh. GAA naman to ng GAA. Naiintindihan nyo? Delayed na nga siyang sumagot, sabit-sabit pa. Sandro, batukan mo yung advisor ng tatay mo ha. Mali-mali yung sinasabi. Nagtalumpati naman si Pangulong Marcos sa Leaders Summit ng Partido Federal ng Pilipinas kanina. Gaya-gaya pa talaga. Yan ang sinasabi ko. Ha? Ang influence ng Duterte. They lead, the Marcos follows. Alam bakit? Ang gumagawa tingnan nyo, ng balita, nag-meeting ang PDP sa Davao, nagsalita si PRRD. Kanina nagsalita naman to si Marcos. Doon sa kanyang partido. Nakikita nyo na? Nagre-react lang sila sa kung ano ang gagawing aksyon ng mga Duterte. Diyan pa lang kita mo na, the leadership, yung pangunguna ng Duterte, kakaiba talaga. Ito na raw ang huli nilang malawakang pagpupulong bago magsimula ang kampanya para sa eleksyon 2025. Bakit mamamatay na ba si Marcos? Ito na daw huli nilang pagpupulong. Ma-overdose ng ensimada? Pahuling Sa summit ang mga kandidato ng partido.